nagaganap dahil sa hindi tamang gawin ng mga tao dulot ng kahirapan. Ayon sa statistics na inilabas ng PNP, mayroong 40% ng mga kabataan ang nakagawa ng krimen mula noong 2012 hanggang 2015. Lubos na nakakabahala at nangangailangan bigyang pansin. Kahirap isipin na sa bawat pagkakataon na may kabataang nalulung sa isang masamang gawain, ay kaakibat nito ang kawalan ng maayos na gabay ng mga nakatatanda upang ituwid ang likong pamamaraan ng kanilang buhay. Nagkakaroon ng malaking problema ang lipunan dahil sa kakulangan na rin ng maayos at disiplinadong suporta ng gobyerno para sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Kung ating mapapansin, dumarami ang kaso sa bawat taon na dumaraan at ang mas nakakaalala pa ay halos mga kabataan ang masasakon sa mga kaguluhang ito. Nakakalungkot man isipin, ngunit ito ang realidad na hindi maitatanggi ng ating bansa. Ayon nga sa Philstar noong 2019, tumaas ang bilang ng mga kabataan o minor edad na nakuhuli kahit sa pagtulak ng droga. Nakakatakot din na kung noon, ika-2016 ay doble raw ang itinaas ng bilang ng mga batang masasabing nagpis ng landas at nasangkot sa pagtutulak ng droga na 480 pulisan noong ika-2017 at nasa 858 na noong taong ika-2018. Papaano pa kaya ngayon? Bukod dito, madali rin silang manipulahin at maimpluwensyahan ng mga matatanda. Madalas, ang mga kabataang nakakagawa ng mga krimen na ito ay iniiwan ng sariling mga magulang. Naway dumating ang panahon na mabigyan natin ng sapat na pansin at iangat natin ang diskurso tungkol sa kahirapan at maging responsable sa ating mga kilos. Nang sa ganoon ay sa mga simpleng pamamaraan na ito ay mapatunayan natin ang kataga ni Dr. Jose Rizal. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Isang paraan para mapabilang sa isang mamamayang sumusunod sa batas ay ang simpleng pagbasa sa mga karatula na inilagay sa isang lugar, kasama na rin ang pagsabihan ng mga kapong lumalawag dito. Nang sa gayon, lahat ay sumunod sa mga alituntunin ng ating bayan. Uy, tignan mo yung karatula na yun, no? Bawal manigarilyo dito, girl. Ay, sorry, non-smoking zone pala to. Okay lang, basta magbasa ka na ng mga karatula na inilagay ng ating gobyerno para tayo magbigyan gabay. At saka dapat hindi ka sumasali sa mga bisyo na yan, masyado ka pang bata. Hindi na tumuulit sa susunod. Magbabasa na ako ng mga karatula sa paligid at tigitigil ko na rin ang bisyo ko na ito. Kaya mahalaga ang pagbasa ng mga karatula sa paderman o sa daan. Isa pang halimbawa dito ang huwag magtapon ng basura dito o bawal tumawid dito. Ang mga babalang ito ay para sa ating benepisyo. Kaya ang mga tuntunin na ito ay pinapagawa at dapat sundin. Isa rin sa pinaka-importanting bagay na dapat nating tandaan ay ang hindi paggamit ng pinagbabawal na gamot. Good items ba yan? Oo. Wag mong susubukan. Yan ang bagay na wag mong susubukan. Hindi lang kalusugan mo ang kayang sirain yan, pati na rin ang kinabukasan mo. Ang droga ay walang mabuting maidudulot sa kung sino man. Bagkus ay magdudulot pa ito ng mga bagay na hindi magdudulot ng maganda sa iyo, sa kinabukasan mo, at sa mga tao sa paligid mo. Kaya lagi mo tandaan na wag mong susubukan. Upang maipakita natin na tayo ay mamamayang nakabantay sa batas, ay iwasan natin ang pagnanakaw sa paraan na hindi gawin ito at tulungan ang mga nanakawan. Uy, balik mo yung cellphone ko yan! Ayoko nga. Kailangan namin ito para may pangkain kami. Kahit nasa ang posisyon o sitwasyon ka, mali pa rin ang pagnanakaw at nailahad sa eksenang ito iyon. Sa inyong palagay, ano kaya ang maaaring mangyari kung walang sumusunod sa batas sa ating komunidad? Sa pagtatapos ng ating usapan, naway naiparating namin ang kahalagahan ng pagiging isang masunurin at responsableng mamamayan. Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod sa batas, kundi tungkol din ito sa pagiging handa na tumulong at makiisa para sa ikabubuti ng ating bansa bilang mamamayan nito. At kahit ang mga batas natin ay hindi perpekto, ito ang nagiging pundasyon ng kapayapaan at kaayusan ng isang komunidad. Hindi na natin kailangan maghintay pa kung sino magsisimula dahil sa atin na iyon. Tama! Bilang humanista, masasabi ko na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin nating Pilipino. Mula sa maliliit o malalaki na pagkikilos, unti-unti na tayong nagiging bayani ng ating sariling bayan. Ang mga simpleng hakbang na ito mula sa pagbabasa ng mga karatula sa pagiging marespetong mamamayan hanggang sa pagsunod ng mga batas pantrapiko ay mga paraan upang masiguro nating lahat ang maayos at ligtas na kinabukasan. Ang sabi nga, 'di ba, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ngunit hindi sapat na tayong mga kabataan ay pag-asa lang. Kailangan natin kumilos at ipakita sa kapwa kabataan at mamamayan na tayo ay may disiplina sa pagsunod sa batas. Dahil tayo mismo ang susi sa pagbabago. At ikaw rin mismo ang simula ng pagbabago. Kaya gawin mo lang tama. Muli, kami ang ikadawang pangkat.
ang inyong kasama sa pagpapaalala na tayo'y maging responsableng mamamayan at kabataan ng ating bansa. Alam niyo ba,